Dito tayo, mga igan, araw-araw umuulan na. At eto, ingat po kayo dahil sa mga ganitong panahon, laganap naman ang iba't ibang sakit. Ang Department of Health o DOH nagbabala na rin po tungkol sa mga yan. At ang mga tanong ninyo tungkol sa mga sakit, ngayong tag-ulan, ikukonsulta natin dito sa UH Clinic! Makasama natin ngayong umaga, DOH Assistant Secretary Albert Domingo. Doc, magandang umaga! Good morning, Doc! Good morning, Maris. Magandang umaga, Igan. Good morning po sa lahat ng mga kapuso. Balikan po natin yung mga tanong ng ating mga kapuso. Ngayong tag-ulan, totoo bang lalagnatin ka kapag hindi ka agad nagpalit ng damit? Dahil naulanan ka. Yung sa Wata-Wata ngayon, festival. Oh, paano yun, Doc? Baka Sisipin mga amoy ka ba ka doon? siguro, pero hindi naman. Hindi, kasi pagka ang temperatura pa bago-bago po, tsaka medyo nalamigan yung katawan natin, yung ating immune system, yung resistensya, pwedeng bumagsak. Yun yung dahilan kung ba't yung mga virus at bacteria pwedeng kumabit sa katawan natin. Pero bakit nga po ba kapag tag-ulan, madalas magkaroon ng lagnat, ubo at sipon? Nako. Bakit para siyang laging combo? Ayan na nga. Yung hete. Yung immune system natin, yung sinasabing resistensya. Kasi pagka tayo ay nababasa, lalamig ang katawan natin, tapos biglang matutuyo, iinit na naman. Tapos pati yung humidity, yung tubig sa hangin nagbabago-bago, pwedeng natutuyo or nababasa yung ating lalamunan, magiging iritasyon po yan. Madalas kapag may lagnat daw, Doc, ang sinasabi, bawal maligo. Ay, Totoo ba yun? Pero may mga nagsasabi rin, dapat maligo. Ano ba, maliligo ba ako? Hindi. maligo po kayo para sa inyong mga katabi. Hindi, maligo po kayo dahil importante ho na yung ating hygiene ay patuloy pa rin po. Yung temperatura ho ng tubig, yan po ang magandang maligamgam. Huwag malamig, huwag mainit, para ang ating katawan hindi po pabago-bago yung temperatura. Okay pong maligo. Kasi pag parang maginaw no? Pag may lagnat ka. Yes, yun Siguro yung warm kalaban water natin na lang, no? Oo, kapag Maligamgam. naliligo ka rin. Maligamgam lang. Huwag yung sobra-sobra. Kasi yung iba naman po, sobrang init naman, baka mapaso naman ho kayo malapnos. Ayaw naman nating mangyari. Yes. So, isa rin ginagawa kapag may sakit, kumain at uminom ng mainit. Yun nga nakatutulong nga po ba talaga ito? Sabi niyo, warm lang, hindi Yes. sobrang mainit. Okay yan. Actually, Maris, ang importante dito yung tubig, no? Kapag tayo ay kumakain, nasarap yan. Sopas, yan, Oo, yung mga yun. noodles, ganyan, di ba? Importante po yan kasi yung tubig na naiinom natin, nakakain natin, hydration. So, kung hindi naman ho kayo dun sa pagkain, na kahit tama yun, yung umiinom-inom kayo ng mainit-init ng konti, basta yung tubig, or kahit maligamgam, mag-hydrate tayo. Ito, marami pa rin nagpapa-flu vaccine ngayon. Totoo ba yun, Doc? Kailangan yan kapag nagpa-flu vaccine ka, lalagnatin ka rin talaga? Ano bang doon? Ang Igan, ang lagnat ay isa sa mga side effect ng flu vaccine. Pero Okay. ito po ay nagagamot ng paracetamol. Huwag po matakot kung kayo lagnatin kung kayo nag-flu vaccine. Ibig sabihin po, tumatalab yung bakuna. Hindi naman ibig sabihin na pag walang lagnat, pag nagbakuna ay hindi siya tumatalab. Once a year ba to? Flu Yes. vaccine? Once a year. Once a year oo. po yan kasi every year nagbabago po yung strain ng ating flu Yun, na oo. sinasabi. Kaya kapag may na-miss ka, no, parang magkakasakit ka, Magkakasakit no? ka. Yes. So ingat-ingat rin yun. Mas maganda kung regular yung update natin ng vaccine. Okay. Sa paggamot naman po ng lagnat, ubo at sipon, may home remedies ba na pwedeng gawin ang mga kapuso natin, Doc? Opo, yung mga home remedies nakakatulong yan sa mga simptomas. So yung ating traditional na salabat, di ba? Okay, salabat. Yes, tas yung iba po yung nagsusuob. Yung suob, ang advice po namin dyan, basta po ingat ho tayo malapnos, no? At saka tandaan, hindi ho ito yung gamot dun sa virus. Nakakabawas lang po to sa mga simptomas ng baradong ilong tsaka yung pangangatin ng Oo, lalamunan. yung relief, kumbaga. Pero Yes. tagulan, ilang araw na may mga binaha. Yung leptospirosis ba? Yun. Kailangan bantayan, Doc? Yes, kailangan natin bantayan yan, no? Na ang taas ng baha kagabi kung saan-saan. Oo So, nga eh. kung kayo po ay napalusong sa baha, ano man ang dahilan, kumonsulta po sa doktor kinabukasan, huwag hong palampasin, no? Dahil ang incubation period, pwedeng mga 1 to 2 weeks nang wala nararamdaman. Pag lumabas yung paninilaw ng balat, yung pananakit ng inyong mga bahagi ng katawan at saka yung lagnat, medyo delikado ho yun. So, kahit wala pang simptomas, basta na baha, kumonsulta po. Ayun. At huling paalala para makaiwas sa mga sakit, Doc, ngayong tag-ulan? Yes, Maris, no, sama-sama yan. Yung ating waterborne diseases, pag hindi kayo sigurado sa tubig, pakuluan nyo muna bago nyo inumin. 2 minutes po. Sa influenza-like illness, magpahinga, tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan or TED. Tapos sa ating lepto, nasabi na po natin pag bumaha or nabaha, kumonsulta. And finally, yung dengue, taob, taktak, tuyo, takip pa rin tayo. Maraming salamat, DOH Assistant Secretary Albert Domingo. Mga usaping pangkalusugan, ikokonsulta natin yan dito sa UH UH Clinic! Wait! Wait!
Wait lang, wag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,